Nagtapat ng pag-ibig si Tamtam kay Mia at agad namang nakuha ni Tamtam ang matamis na oo galing kay Mia. Ang laki ng engagement ring mga idol. Ayon sa aking kwento, si Tamtam ay galing sa marangyang pamilya mga idol. Kumbaga, anak siya ng kontraktor. Yung tipong hindi mo na kailangan magtrabaho. Dito magsisimula ang aking kwento. Masasagasaan ng coaching sinasakyan Tamtam. Agaw buhay siyang dadali ng ambulansya papuntang ospital. Maswerteng nakaligtas si Tamtam sa operasyon. Ngunit subalit, sinabi ng doktor sa kanyang ama't ina na kailangan gumamit ni Tamtam ng wheelchair. Sa narinig ni Mia, si Mia ay napaiyak na lamang. At sinabi ng doktor na hindi na makakasal ka na lang tapos ganito pa nangyari sa'yo. Shit. Dumating si Mia sa bahay ni Tamtam para dumalaw. Masayang masaya si Tamtam sa pagdalaw ni Mia, ngunit ito pala ay pamamaalam na ni Mia. Oo, break na sila mga idol. Durog na durog, wasak na wasak. Nasaktan talaga si Tamtam mga idol. Ramdam ng ina kung gaano kasakit ang pinagdadaanan ng kanyang anak na si Tamtam. Oo, eto na mga idol, bagong tauhan sa aking kwento. Si Mikmik ay masayaing dalaga. I don't understand why she's always so happy. Kinaiingitan ng karamihan pero masaya lang siya nagtatrabaho para sa kanyang pamilya. Thank you so much. Galit ng galit ang giterang si Bilog kay Mikmik. Gumawa siya ng paraan para saktan si Mikmik mga idol. Nawala ng balanse si Mikmik at natapon ang dala niyang Choco Kisses 75% sugar level kasama ang mga cake. At ito ang naging dahilan para tanggalin siya ng kanyang boss sa kanyang trabaho. Yung tipong ikaw lang yung inaasahan ng magulang mo at kapatid mo, tas nawalan ka pa ng trabaho. Asaan ba kasi ang tatay mo, Mikmik? Sa panahon ngayon, hindi ka pwedeng panghinaan ng loob. Sinalubong si Mikmik ng bunso niyang kapatid na si Yai at tinatanong kumusta ang buong araw niya Don't ngayon. worry. How's mom doing? She's resting and feeling better. Kaya naman pala mga idol, may sakit yung nanay niyang si Engay, kaya gano'n na lang kalungkot nung nawalan ng trabaho si Mikmik. Tinawagan ni Tamtam ang kanyang best friend na si Bobot para may makakausap at mahinga ng sama ng loob. Tumanggi si Bobot at ang sabi sa ibang araw na lang at marami siyang gagawin. Anak ng tokwa ka, Bobot. Best friend mo si Tamtam tapos tutuhugin mo si Mia. Aray ko po! Sa sobrang init ng ulo ni Tamtam, tinapon yung iPhone 16 Pro Max niya. 100,000 yung halaga noon mga idol. Ito na si Mami to the rescue. Hindi talaga kayang tiisin ng ina ang kanyang anak. Nagpahanap na ang mami ni Tamtam para may makasama siya at hindi siya mag-isa. Si Glenn ang in charge sa pagpapakalat ng job flyers. Ang pogi ni Gled, ang sibag, tamang lakad, tamang dikit mga idol. Nagpaalam na si Mikmik sa kanyang bunsong kapatid na si Yai para maghanap ng bagong trabaho. Malungkot pa rin si Mikmik mga idol. Dito na makikilala ni Mikmik si Tamtam. Mag-a-apply si Mikmik bilang katulong sa bahay nila Tamtam. At nang makarating si Mikmik sa bahay nila Tamtam, syempre need ng interview. In-interview siya ng mama ni Tamtam. Kaya mo yan, Mikmik. Go lang ng go. At nang makita ni Mikmik si Tamtam, agad namang itong bumati. Ngunit, umiwas si Tamtam. Mukhang malakas ang toyo ni Tamtam, mga idol. Kung naiintindihan mo yung kwento ko, alam mo na siguro kung bakit mainit ang ulo ni Tamtam. Hindi na siya makalakad, galing pa sa breakup. Masayang pumasok ng trabaho si Mikmik unang araw nga, di ba? Kaso, malamig ang pakikitungo sa kanya ni Tamtam, mga idol. Sayang ang effort. Itigan ni Tamtam si Mikmik at napabuntong hininga na lamang. Tama yan, Mikmik. Ignore mo lang siya. Walang personalan. Trabaho lang. Pakiramdam ni Tamtam, isa siyang inutil kaya binasag niya ang teacher film nilang dalawa ni Mia. Nagulat si Mikmik sa narinig. Abay, nagbabasag na naman si Tamtam. Nagtanong si Tamtam kung bakit. Hindi niya maintindihan kung bakit nandoon pa rin si Mikmik at ayaw niya raw ng kasama. Isa lang naman ang sagot ni Mikmik. Kailangan niya ng trabaho at hindi niya deserve ang pagtrato sa kanya ni Tamtam, mga idol. Umalis si Tamtam para makapag-isip at naisip niya rin ang kanyang pagkakamali, mga idol. At sa unang pagkakataon, kinausap niya si Mikmik at inaya niyang manood ng movie kasama siya. Lumipas ang mga araw, unti-unting nakalimutan ni Tamtam ang unang pag-ibig niyang si Mia. Unti-unti na rin naghilom ang puso niyang sugatan. Pinunan ni Mikmik ang pagkukulang ni Mia. So, panakiputas pala dito si Mikmik, mga idol. Sa wakas, nakuha na ni Mikmik ang loob ni Tamtam. Nakuha niya na itong pangitiin. Masayang masaya ang ina ni Tamtam sa nakita. Balik tayo kay Bobot. Nagpropose si Bobot kay Mia at napawaw naman niya si Mia. Nagpadala ng imbitasyon si Mia kay Tamtam para sa gaganaping kasal nila ni Bobot. Di pa rin makapaniwala si Tamtam na ang pinalit ni Mia sa kanya ang kanyang best friend na si Bobot. Eto na, inaya ni Tamtam si Mikmik para dumalo ng kasal. Ay, ewan ko sa'yo, Mia. Ikakasali ka na lang kung sino-sino pa iniisip mo. Ay, ambot. Ready na si Tamtam, mga idol. Formadong formado. Si Mikmik ang pangmalakasan niyang gown na pula. Di maiwasan ni Tamtam ang humanga sa taglay na kagandahan ni Mikmik, mga idol. Gusto niyo bang malaman kung anong status ni Mikmik at saka ni Tamtam? Mag-MU na sila. Sa nakakaalam ng MU, comment down below, mga idol. Kusang kasiyahan ni Tamtam at ni Mikmik. Parang tweet lang ah. Si Mia naman ay nanggagalaiti sa nakita. Ang pag-ibig ay kusang nararamdaman. Nagmamahal ka nang hindi mo alam ang dahilan.
Pag-ibig yun mga idol. O ano ngayon Mia, nasasaktan ka. Lubos ang kasiyahan ni Tamtam na iyong nakita. Deserve mo yan Mia, decision mo yan. Wala ka nang magagawa. Magandang balita mga idol, may pag-asang makalakad si Tamtam. Sa narinig ni Mikmik, ngiting panalo. Ayaw niya yata mag-alaga ng lumpia. Kinausap ni Mikmik si Tamtam para magpa-opera. Ngayon pa, may inspirasyon si Tamtam. Handa na siyang lumakad mga idol. Mating ang araw ng operasyon ni Tamtam, todo support pa rin si Mikmik. May pahabol pang ang kiss. Asus! Buti na lang marami silang pera ang pa-opera kay Tamtam mga idol. Ganun talaga pag kontraktor. Sinabi ng doktor ng tagumpay ang operasyon at nagpapahinga na lamang si Tamtam. Masayang masaya ang magulang ni Tamtam mga idol. At sa wakas, tuloy pa rin ang hamon ng buhay. Tuloy pa rin ang suporta ni Mikmik kay Tamtam mga idol. Makalipas ang ilang buwan, eto na sila ngayon. Official na sila mga idol. Oo, sila na nga mga idol. Sinama ni Mikmik si Tamtam sa kanilang bahay para ipakilala sa kanyang mga magulang. Masayang namamasyal si Bobot at si Mia. Ang sweet pa nga. Nakita ni Mia si Tamtam mga idol. Gulat na gulat si Mia mga idol. Tinulak niya si Bobot at hindi na napigilan ng sarili. Nagmamadaling tumakbo si Mia papunta kay Tamtam. Hay naku Mia, wag ako, sabi ni Tamtam. Galit na galit si Mia mga idol. Tapos na tayo, ayoko na sa'yo. Wala na akong kinalaman sa'yo. Tuluyang napaiyak si Mia. Mahal pala niya talaga si Tamtam mga idol. Ang ganda ni Mikmik, blooming na blooming, pumapag-ibig. Sa bandang huli, si Tamtam at si Mikmik ang tunay na nagmamahalan. Kasal na lang ang kulang. At iniwan din ni Bobot si Mia ng luhaan. Lesson learned mga idol, hindi mo dapat iwanan ang taong iyong minamahal sa oras ng hanggang sa muli.